Lagi siyang lagi siyang lowbat. Kaya nagpalit ako ng phone. Gusto ko sana yung Android kasi madaya ang Android eh. Yung iPhone kasi kita-kita ang mga chismis, di ba? Tapos natutuwa na naman yung mga bashers. Ayun, nasaan na siya? Uy, asan ka na? So, ganito yon ang nangyari kasi. Ang nangyari kasi, di ba lagi ako nagpo-post about sa amin ni sa mga ganap namin ni mga kabunso dyan, mga guyuan, I'm back, nagpalit lang ako ng phone, so parang wala pa atang nanonood. Oo, nagpalit lang po ako ng phone dahil lobat na naman siya, hindi mo naman mapipigilan. Ayan. Hi do. Hi. Kanina ka pa, oy. Bago na tayo ngayon, naghahang. Oo. So, babasa nga tayo. Diba, iba naman yung, iba yung iPhone, diba, iba yung kulay. Para siyang, madilim. Yung Android kasi, parang maliwanag, parang maaliwalas, parang ang ganda mo. Sarap. So, ang nauna talaga si Ellen Tuyongan. Ayan, watching. Then, si Maureen Kakanin. Ay, Maureen Kakanin. Anong makakain mo dyan, Maureen? Si Ma Amin. Si Mac Oji. Si Sherwin Sailan. Sa Urbana. So, nagpalit ako ng phone kasi nawala yung una kong live. Si Lick Oji. Hello. Kumusta mo? Si Jomski. Ayan. So, ganito yan, guys. Lately kasi, so, sino nanonood? Sino? Salome Largo. So, Largo, dili mo liko, Largo lang. Kasi, guys, Ariel Tubaon. Kasi, guys, ako, dahil lately, nagpo-post ako ng mga ganap namin ni Kabunso, ni Bunso. Sino mga kabunso natin dyan? Nanonood. Hi, si Brian Mamintal. I-hide natin yung si Brian kasi mamintal din siya. Dalawang meaning ng mamintal. Makapasok. Good evening, Adrialine. Colin. O, sinong mga kabunso natin dyan? Alam nyo ba? Hindi ko alam kung sinong live dito. Share. Kasi, itong mga bashers na to, may mga nakapasok. Kaya yung mga, fans ni Molino, oo. Ilang beses ko paulit-ulit na magkaibigan kami ni Migs. Hindi pa yan siya nag-YouTube noon. Imagine, nag-start siya ng showbiz kasi nauna ako nag-artista. So, 2004 ako nag-artista. And then, magkaibigan na kami ni Jetro. Si Jetro, yung BFF niya, dating manager niya yan. So, ngayon, siyempre, ulitin ko na naman, diba? Siyempre, wala pa. Diyos ko, ilang taon na si Bunso ngayon. Kung nagkakilala kami way back 2005, 2004 o 2005, imagine, palagay natin 20 years ago. So, ngayon na kayo mag-react mga fans ni Migs. Ngayon na kayo mag-react. Patagal na kami magkaibigan. Nataon lang na nagkita kami ulit dahil nagkasama kami noon sa awarding. Pero may communication kami. Nag-uusap kami lagi ni Jetro, yung BFF niya. Pero, alam ko na may mga vlog siya noon. Oo. So, kanya-kanya na kaming buhay that
tayo na ano, pero hindi yan nawawala na magkakaibigan kami kasi kami yung unang-una. Oo. Then nagkita kami ulit, so nagkaroon kami ng awarding kasi parang nag-attend kami ng awards noon. So doon ko lang na nalaman na grabe pala ang mga fans ni Bunso, grabe yung mga kabunso, oo, ang mga titas. So di ko talaga, ganyan ka pala nila kamahal, parang ganyan. So nakakatakot pala tumabi sa'yo, baka kalbuhin pa ako. So nagjo-joke pa ako ng ganyan. So, nung na-guest siya sa talk show ko, oo. So, doon kami nagpo-post kami ng picture, gano'n. So, maraming natuwa. Kasi nga, parang napaka-komportable namin sa isa't isa. Dahil magkakaibigan na kami. Wala kaming ilangan, walang mali siya, wala lahat. Kayo lang nagbibigay ng mali siya. Eh, palagay natin kung may mali siya yun, kung ano naman, diba? Binata naman yung sinig. Single naman ako. Tapos maglalabasan dyan ng mga inggit dyan na, may asawa naman yan, may anak, so ganun. Mag-research kasi kayo, di ba? Husga-husga ka agad kayo, wala pa kayong alam. Mayroon akong kwento sa buhay ko, pero sa dami-dami ko pa naman ng mga issues, lagi nga ako, di ba, binansagan nga ako na controversial, kasi nga lagi ng controversial ang buhay ko dito sa showbiz. Sana mayroon na kayong nakita asawa na naghahabol sa akin. At tagal-tagal ko nandito sa Maynila, 24 years ago, di ba? 24 years na ako andito. 24 years ago. 24 years na ako andito. Nakita nyo na ba, sa tagal-tagal ko sa showbiz, nakita nyo na ba na may nagdadakdak na asawa dyan? Diba? May umiiyak na bata. Diba? Ang ayos-ayos ng sitwasyon ko. Gagawa-gawa lang talaga kayo ng issue kasi nga, ayaw nyo lang talaga. Unang-una, kayo yung mga fans kayo, ha? Kung fans kayo, mahal nyo yung idol nyo. Anong tingin nyo dyan? Cartoons? Diba? May feelings yan. Tao yan. May feelings yan. Nakakaramdam yan ng lungkot. Nakakaramdam yan ng masaya siya. Nakakaramdam niya yung pagmamahal. Kung ano yung nararamdaman nyo, nararamdaman din niyan ni Bunso. Kasi tao yun. Hindi naman laruan yun. Hindi naman cartoons yun na pindutin nyo lang. Dapat dito ka lang ha. Dapat i-switch nyo lang na, dapat ganito ka lang ha, susunod ko sa gusto namin. Mahirap kasi kayo yung mga fans kayo. Kayo yung gagawa ng buhay nila. Diba? Hindi nyo iisipin, tao yan, hindi naman cartoons yan. Diba? Hindi naman mannequin yan, na lagi na lang, ganyan ka ha, ganito ka lang ha, ito lang yung reaction mo ha, ito lang yung sagot mo ha, ito lang yung mararamdaman nyo ha, ito lang maramdaman mo. So, nung nag-post ako ng ganyan, ang dami namang totoo yung totoong fans ni Migs, nakakaintindi na, may gagawin kaming project, di ba? Kaya nga nakalagay doon sa post, abangan, di ba? So, si Migs naman, sobang supportive siya sa akin dahil, tingnan mo yung mga gourmet ko, may mga gourmet ako, mga business ako na so, sinusuportahan niya. Sabi niya, sige, picture tayo para baka makatulong kasi yung pag makita ng mga kabunso yan, baka bibili siya or what. So, ganun siya kabait. So, syempre, dumami yung mga post namin. Diba, nag-explain pa ako, hindi ko na kailangan mag-explain. So, dumami yung mga post namin dahil nga gusto niya akong tulungan sa business ko. And then nag-come out na magkakaroon kami ng project together kasi nga majority gusto na masaya yung bunso nila, masaya yung idol nila, 'di ba? Ayaw nila lumalungkot, 'di ba? Tapos syempre may mga iba diyan na hindi sila fans. So pumasok lang talaga sila para lang magmarites.
alam niyo kayo yan, ano, sabi ni, ano sa akin, sabi ni Bunso sa akin, kasi sabi ko, ang galing-galing mo naman mag-alaga ng fans, kasi paano mo sila inalagaan, na ganun sila ka loyal sa'yo, ganun ka nila kamahal. So, in-explain niya sa akin na hindi siya napapagod, kahit pagod siya, hindi pwedeng hindi niya kayo harapin, parang lahat na lang ng kabutihan, binibigay niya, pinapakita niya. Tapos, sabi ko na, alam mo ba na may nangbabas sa akin, o ganun, sabi niya, oy, huwag mo awayin ha. O, di ba nakikiusap pa siya sa akin, na huwag ko daw kayo awayin. Ganun kayo kamahal ni Bunso. Kaya ako naman, syempre pinipigilan ko. Kaso lang, inisip ko, 24 years na ako sa showbiz. Wala namang magbabawal sa akin dahil buhay ko to eh. Parang I live my life. 'Di ba? Parang buhay ko to. Ako yung my body, my role. Parang wait lang. Wala naman ako masama kasing pinost about sa kay Bunso. Hindi naman nababawasan yung Bunso. Wala naman kasi ako negative na pinost para magalit yung ibang fans, 'di ba? Kaya nag-isip-isip ako, hindi naman pwede na kasi mga bashers kasi lumalaki kasi yung mga ulo nila na parang akala nila dahil artista, hindi na lang papatol, hindi patola, kasi ganun kasi nga katsipan kung papatol ka ng bashers. Parang lumibel ka sa level nila. Para naman sa akin, iba naman yung pananaw ko. Ayoko kasi i-tolerate ang mali. Ayoko pagbigyan yung satisfaction nila kasi satisfaction nila yun kung makakasakit sila ng tao. Ayoko. Gusto ko tapatan. Kung bastusin nyo ako, mas bastos ako. Bardagulan tayo dito. Hindi ako papayag. Nasasaktan nyo lang yung feelings ko. Hindi talaga ako papayag. Kaya pag may masama kayong sasabihin sa akin, mas masama ang sasabihin ko. Promise. Oo. Kung hindi ko man kayo tatapatan, lalagpasan ko pa yung pagkabastos nyo. Kasi hindi ako talaga ako papayag. Parang hindi ko binuo ang pagkatao ko. Hindi ko inaalagaan ang sarili ko para lang bastusin nyo. Para lang insultuhin nyo. Oo, hindi naman ako nasasaktan. Gusto ko lang ibalik sa inyo kung ano yung mararamdaman nyo. Kung kayo yung bubulihin ko at kayo yung sasaktan ko. Tingnan natin kung ano yung mararamdaman nyo. Hindi kasi yung pwede yung gano'n na, ay, huwag ka nang pumatol kasi paano, huwag ka nang pumatol kasi hindi ko artist up. Hindi ako pwede ng gano'n. Bisaya ako, normal sa mga Bisaya, palaban kami. Wala kaming pakialam at walang urungan. Kasi bakit? Hindi naman kasi kami nang istorbo ng ibang tao eh. Wool ko yan eh. Hindi naman ako nagpupunta sa wool nyo para makialam ako sa inyo. Wool ko yan eh. Nagpost ako dahil nagpo-promote ako. Diba? Kahit hindi ako magpo-promote, ano naman kung minuminuto magpo-post ako. Dahil wool ko yan eh. Nagbabayad ako ng internet. Diba? Diba? Bumili ako ng cellphone. Nag-apply ako ng it's my privilege. Privilege ko yun. Nagkaroon ako ng account ng sarili ko. It's my privilege. Pare-pareho tayo ng pribilehiyo dito sa mundo, di ba? Privilege ko yung nabuhay. Privilege kong tumanda, di ba? Pribilehiyo ko to. Pribilehiyo ko yung nagkaroon ako ng maraming lalaki. Choice ko yun. Hindi ko sinabing, kayo kasi wala kasi papansin sa inyo, kaya wala kayong wala kayong char. Di ba kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong buntot, di ba? So ako, wala akong ginawang masama, pero ganoon pa rin ang mga bashers. Once you're a basher, always a basher. So hindi mo sila ma-please. So I don't need to please you, di ba? Bardagulan tayo dito, di ba? Bastusan tayo. Kaya may mga nire-replyan ako kasi syempre busy ako, hindi ko mababantayan. So yung mga magagandang sinasabi, hina-heart ko yan. Oo, hina-heart ko lahat yan. As much as possible, pag may time ako, hina-heart ko silang lahat. Ibig sabihin, nabasa ko, at na-appreciate ko, at natutuwa ako, kaya hina-heart ko. Kasi kung love nyo ako, mas love ko kayo. Oo. Diba? Ganun yun. Pero pag babasasin nyo ako, ay, dapat
mas bastos ako sa inyo. Kasi akin yung kaldero ko eh. Hindi naman, ang kaldero ko wala naman sa inyo eh. Nasa akin yung kaldero ko. Oh. Hindi ako magdadalawang isip talaga sumagot. Pag may mabasa ako, sige, kung paano nyo ako saktan, mas dudublihin ko yung sasaktan ko talaga kayo. Basahin nyo na lang dyan, kasi may mga nire-replyan ako. Sorry. Kasi kahit sabihin pa ni Bunso na, huwag mo na patulan yung mga bashers. Kasi kayo, real talk, kayo mga matatanda na kayo, diba? Mga matatanda mangkukulam, huwag kayong, ang lakas-lakas yung loob na magsasabi, matanda na, tingnan nyo yung itsura nyo kasi, oo, wala kasi kayong salamin, next time, pakyawin ko talaga yung mga salamin, para naman kahit papano makatulong ako, para naman makita-kita nyo yung sarili nyo, oo, diba? Ang galing-galing magsalita, tapos pag nire-replyan ko na, binablock ako, hindi ako nagbablock ng base, wala akong pake, diba? Kung sino susurrender sa atin, bahala ka, ma-high blood ka, diba? Kasi, fans kayo, oo, andyan na tayo, pero ang lalandi nyo kasi, yung mga idols nyo, huwag nyo kasing pagnanasahan, kaya galit na galit kayo sa akin, kasi feeling nyo kasi, matitikman ako ni Bunso, diba? Puro lang gagamitin niya pa si mahal, diba? Wala, lagi kayo nasa fantasy. Wala na nga yun, hindi naman din sila magiging sila. Magkaibigan lang din naman sila, wala naman kiniklaim, wala naman nag-claim na magjowa sila. Magkaibigan. O, ano ba kami ni Mix? Di ba magkaibigan naman kami? Anong mali dun? Kasi inisip nyo kasi na ako, para any moment, pwede ako patulan ni Mix, di ba? So, naka-hurt kayo kasi feeling nyo gusto nyo kayo yung tikman ni Bunso. Kaya galit na galit kayo sa akin kasi parang feeling nyo wala, talo na, game over, it's over, nandiyan na si Kiana, kaya wala kayong magawa, kaya ibabash nyo na lang ako para lang makaganti kayo sa inggit nyo. Pag nanasahan nyo kasi yung idol nyo, iba yung pagmamahal na nararamdaman nyo, di kasama na yung kalandian, kaya ganyan kayo. Kung makapag-react kayo, akala nyo kinain yung Bunso nyo. O, diba? Akala nyo kinain yung Bunso. Wala namang, promote lang ako ng trabaho namin. Hindi na lang ako magpo-promote dahil ibabash nyo ako. Kalukuhan. Hindi ako mag-a-adjust sa inyo, kayo mag-adjust sa akin. Bakit? Kayo ba resweldo sa akin? Kayo ba yung boss ko? Kayo ba ng producer ko? Kayo ba nagtatrabaho ba ako sa inyo para mag-adjust ako? Nagtatrabaho lang kami, pare-pareho kami ni Mix, nagtatrabaho kami. O andyan lang kayo, kung gusto nyo ako, di, salamat, I love you so much. Pag hindi nyo ako gusto, anong mawawala? Mamamatay ba ako? Kung hindi nyo ako gusto, lilit ba suso ko? Diba? Papangit ba ako kung hindi nyo ako gusto? Anong mangyayari? Magbabago ba? Kalahati na ako ng buhay ko. Sa tingin nyo, magbabago ako sa mga comments nyo. Diba? Tingnan nyo. Diba? Sige, kaya ko nga kayong, ano pa kaya ako magkita tayo sa personal? Wala pa naman akong maayos kayo matatanda na rin kayo. Ang itsura ng mga matatandang mangkukulam. Oo, naglalawlaw na yung lahat ng balat nyo. Maayos kayo. Kasi inisip nyo kasi game over na. Matitikman na si Kiana. Wala na si Bunso. Lagi nyo kasi pinapaganipan. Nanaginip kasi kayo ng gising. Lagi nyo kasi pinapanaginipan yung si Bunso. Na parang kayo yung partner, kayo yung jowain, kayo yung mahalin, ganun. Kalandian, malandi sa atin. Di ba kayo nag-iisip kayo ng masama sa idol nyo? Yung idol nyo, pinagnanasahan nyo. Diba? Mga minupos na nga kayo, nag-idol, nagbilibog-libog pa kayo dyan. Tapos ako pa pagbibigtakan nyo, diba? Gagamitin nyo pa si Mahal. Inaano ko ba yung Bunso? Di sana, nagreklamo na yung manager niyan, kung napapano na yung Bunso nyo.